Hindi tulad ng karamihan sa mga batang babae, hindi pangarap ni Anika ang mag-artista, yumaman o maging sikat sa social media. Habang ang iba'y nangangarap ng malaking bahay at mamahaling sasakyan, siya'y tahimik lang na nakaupo sa gilid ng bintana ng bahay ampunan. Pinagmamasdan ang mga dumaraang pamilya. Sa bawat ngiti at hawak kamay na nasasaksihan niya, para bang bumubulong ang puso niya. Ganyan ang gusto ko. Yung pamilya lang, yung hindi ako iiwan. Sa murang edad, natutunan na ni Anika ang kahulugan ng salitang iniwan. 6 na taong gulang pa lang siya nang isang hating gabi, isinakay siya ng kanyang ina sa tricycle. Tulog pa siya nun. Pagising niya, nasa isang malamig at amoy Clorox na kwarto na siya. Isang matandang babae ang unang bumati sa kanya. Ang punong tagapangalaga sa bahay ampunan. "Dito ka na muna, anak," sabi nito. Pero lumipas ang 3 taon at hindi na siya sinundo. Hindi na siya umasa pa dahil sa tuwing nangyayari ito ay nabibigo lang siya. Isang gabi, nagising na lang basta-basta si Anika. Bigla siyang bumunghalit ng iyak. Walang tunog dahil ayaw niyang makaistorbo sa mga kasama niya sa kwarto. Sa bahay ampunan, walang kapwa bata na naging tunay na kaibigan niya. Karamihan sa kanila, kagaya rin niya, galit sa mundo, gutom sa atensyon. Ampon ka lang, kantyaw ng isa, sabay tulak sa kanya habang naglilinis sila ng kusina. Di na siya umimik, mas pinili niyang tumahimik kaysa ang makipag-away. Mula noong unang beses siyang mapagkaisahan, hanggang ngayon napatuloy pa rin na nangyayari. Hindi niya pa rin lubos maintindihan kung bakit siya binubuli ng ibang bata. Dahil dito, tuwing gabi ay palihim siyang umiiyak sa ilalim ng kumot. Medyo gumaan ang buhay niya noong nasa elementary na siya. Nakapasok siya sa isang pampublikong paaralan. Doon, natuto siyang magsulat ng mga kwento sa likod ng kanyang notebook. Mga kwentong tungkol sa prinsesang iniwan pero hindi sumuko. Subalit, hindi rin siya ligtas sa pambubuli sa eskwela. "Mukha kang patpat! Kumakain ka ba?" Asar ng kaklase niyang si Marlon, sabay tawa ng buong grupo. Imbes na sumagot, tinapunan lang niya ng tingin si Marlon at itinuloy ang pagsusulat. Doon niya naipon ng lakas sa mga kwento. Kahit pa madalas siyang walang baon habang suot ang lumang uniforme, hindi siya tumigil sa pag-aaral. Agad lumipas ang mga taon, hindi ganun kadali ang naging buhay ni Anika pero hindi siya sumuko. Sa halip, mas pinagbutihan niya sa ginagawa niya. Sa edad na 17, habang ang iba'y abala sa prom, ang mga barkada at mga crush nila, si Anika ay sanay na sanay ng humawak ng map at ng tabo. Ito ang naging trabaho niya. Sa isang maliit na dorm manirahan si Anika matapos siyang makalabas ng bahay ampunan. Bukod dito, may iba pa siyang trabaho. Tagahugas din siya ng pinggan sa karinderya tuwing umaga at nagiging labandera sa boarding house tuwing gabi. Lahat ng yon, ginagawa niya para makapag-ipon. Sa bawat bariyang na itatabi niya, may katumbas na pangarap. Makapagtapos, makakuha ng maayos na trabaho, magkaroon ng sariling bahay, magkapamilya, kahit na hindi marangya, basta buo at walang iwanan. Isang hapon, habang ginagawa niya ang kanyang research paper sa isang mumurahing coffee shop, napansin niyang lalaking nagtatrabaho doon. Naka-black polo, may name tag, busy sa pag-aayos ng espresso machine. Ngayon, nakatayo na ito sa tabi niya. "Hi, palagi kitang nakikita rito," bungad ng binata. "Ako nga pala si Richard, working student din. Kung kailangan mo ng libreng refill ng kape, sabihan mo lang ako." Tumingala si Anika. "Okay, salamat." Maikling sagot niya, saka muling tumutok sa lumang laptop. "Alam mo bang nagsasara kami ng 8 p.m? Pero kapag ikaw ang customer, nagiging 8:30. Napangiti siya kahit pilit. "Magbabayad naman ako." "Hindi yun ang point," sabay kindat ni Richard. "Joke lang, pero seryoso, parang palagi kang pagod." "Busy lang talaga. Maraming kailangan gawin. Kailangan lumaban ng patas at marangal." Sagot ni Anika at pagkatapos nun, nagpatuloy na siya sa pagtatype. Nagpaalam na si Richard kay Anika. Sinabi nito na magtatrabaho na raw muna siya.
Pagkaalis na Richard, hindi lubos maintindihan ni Anika kung bakit parang ayaw mawala ang ngiti sa mga labi niya. Hindi doon natapos ang pag-uusap nila. Sa mga sumunod na linggo, naging pamilyar na ang mukha ni Richard sa kanya. Minsan ay nagpapadala ito ng libreng cookies, minsan tinutulungan siyang mag-print ng mga requirements. Hindi niya sinasadyang mapalapit, pero parang may sariling tiyempo ang mundo. Sa gitna ng pagod at puyat, naging aliw sa kanya ang simpleng presensya ni Richard. Hindi ito madaldal, pero palaging nandoon. Nang tanungin niya minsan kung bakit ito friendly, sumagot lang ito. Alam ko ang itsura ng taong lumalaban mag-isa. Sa loob ng 2 taon, naging magkaibigan sila. Low maintenance ang friendship nila na hinahangad ng marami. Gayunpaman, alam nila sa isa't isa na totoo ang pagkakaibigan. Alam ni Anika na pwede siyang umasa kay Richard at gayon din ang binata sa kanya. Hanggang sa isang gabi, habang magkasama sa jeep pa uwi, biglang nagtanong si Richard na labis na ikinagulat ni Anika. Wala ka bang plano umibig? Napakunot noo si Anika. Para saan pa? Konti lang ang pera ko, wala pa akong diploma. Ang mahal-mahal mag-date-date ngayon. Hindi ba pwedeng sabay? Pangungulit ng binata. Umiling si Anika. Gusto kong buuin muna ang sarili ko. Gusto ko pag nagkapamilya ako, magkaroon ng pera. Hindi yung puro pagtitiis lang. Gusto ko may pagmamahal, nagmamahalan at payapa ang lahat. At aminin man natin, alam nating lahat na factor dito ay pera. Para maging maginhawa, kailangan ng kwarta. Napatahimik lang si Richard, tumatango-tango. Pero pagdating ng huling taon ng high school ni Anika, bigla nitong inabot ang isang liham. Isang simpleng sulat kamay na nagsasabing gusto niya si Anika. Matagal na. At doon, unti-unting nagbago ang pagsasama nila. Hindi mabilisan, hindi madali, pero totoo. Sa pagitan ng pag-aaral, trabaho at mga paghihirap, nahanap nila ang isa't isa. Kalaunan, naipasok na Richard si Anika sa call center, kung saan magka-team silang dalawa at ang team leader ay ang binata. Madalas silang umuwi ng madaling araw. Paminsan-minsan ay hinahatid pa ni Richard ang dalaga sa dorm nito sakay ng luma niyang motor. Makalipas ang 2 buwan, sinagot ni Anika si Richard. Tuwang-tuwa ang binata. Halos mapatalon ito at mag-cheer sa ere. Unti-unti, nagbago rin ang buhay ni Anika. Mas naging palangiti na siya kumpara noon. Ready na ang lahat para kay Anika. Kabadong-kabado siya noong yayain siya ni Richard sa isang date. Kaya naman, noong gabi bago ang date nila, hindi siya makatulog. Hindi ito ang typical na date na nai-imagine ng karamihan. Walang mamahaling restaurant, walang bouquet na 3 o 500 piso ang isa. At siguradong walang Instagram-worthy na shots. Pero para kay Anika, ito ang gabi na hinding-hindi niya makakalimutan. Sinundo ni Richard si Anika sa dorm na tinitirhan nito. Pareho silang kabado dahil yon ang kauna-unahang date nilang bilang magkasintahan. Isang Sabado ng hapon, katatapos lang ng shift niya sa call center. Sinundo siya ni Richard mula sa gate ng opisina, sakay ng kanyang luma ngunit maaasahang motor. Magsuot ka ng jacket, sabi ni Richard habang inaabot iyon. Medyo malamig mamaya. Ang lamig mo nga eh. Biro ni Anika habang sinusuot ang oversized jacket na Richard. Magiging sweet din ako mamaya, promise. Pero ngayon, sorpresa muna. Umikot sila sa Quezon City hanggang sa tuluyan na silang makarating sa may tapat ng isang abandonadong sinihan na ginawa ng open air park. Maliit lang ang lugar, may ilang upuang kahoy, mga string lights na sumasayaw sa hangin at isang maliit na projector na nakapaskil sa pader. Sa isang gilid, may tindang fishball, kwek-kwek at halo-halo. Date night? Tanong ni Anika, may halong ngiti sa mga mata. Movie night under the stars, sagot na Richard. Budget, 200 piso. Pero full package ang kilig. Corny ka, pero cute. Medyo okay lang. Sabay pisil ni Richard sa kamay ni Anika. Basta, ikaw ang kasama ko. Naupo sila sa damuhan, pero may sapin-saping kumot.
Magkatabi at naghaharutan pa ang dalawa, pero noong magsimula ng pelikula ay biglang seryoso sila. Isang classic na Tagalog rom-com mula sa dekada 90. Hindi HD, medyo basag ang tunog, pero sapat na yon. Mas abala si Anika sa mga kiliti sa tiyan kesa sa mga eksena sa screen. Nanonood ka ba talaga o pinapanood mo lang ako? Tanong ni Anika. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Multitasking ako. Screen sa harap, ikaw sa gilid. Wala eh. Hindi ako makapag-focus dahil may maladyosa na ganda sa tabi ko. Umiling si Anika pero natatawa. Ang bolero mo talaga. Hindi ako bolero. Gusto ko lang sabihin lahat ng iniisip ko habang nandito ka. Ano bang iniisip mo? Tulad nito, sabay harap ni Richard. Iniisip ko na ikaw ang pinakasimpleng babae na pinakagusto ko. Tingin mo, simple ang mag-call center habang pinagkakasya natitirang oras para mag-aral? Hindi ko sinabing madali. Ang sabi ko, simple ka sa pinakamatagumpay na paraan. Hindi ka maarte, hindi ka demanding, hindi mo kailangan ng mamahaling bagay para sumaya. Ganyan ba talaga dapat ang babae? Hindi naman. Pero ganyan ang babaeng gusto kong mahalin. Todong ngiti ito, napabaling ng tingin si Anika. Kinikilig siya at yon ang ayaw niyang ipakita kay Richard. Kahit nasa screen na ang tingin, pinipigilan niyang umiti. Kitang-kita naman yun na Richard kaya napapangiti rin ito. Matapos ang pelikula, naglakad sila sa palibot ng parke. Hawak ni Anika ang isang cup ng halo-halo habang si Richard ay may fishbowl sa stick. Minsan, iniisip ko, sabi ni Anika habang kumakain ng pinipig. Kung kaya ko pa bang magmahal ng buo. Bakit? Nasaktan ka na ba? Tanong naman ni Richard. Higit pa. Iniwan kami ng tatay ko noong bata pa ako. Walang sabi-sabi, basta umalis. Hindi siya nagpaalam. Nalaman na lang namin, may bago na siyang pamilya. Tapos yun nga, ang ending, pinaampon ako ni Mama. Tumahimik si Richard. Simula nun, dagdag pa ni Anika. Parang lagi kong iniisip, baka lahat ng lalaking mamahalin ko, iiwan lang din ako. Huminto sila sa paglalakad. Pinisil ni Richard ang kamay ni Anika. Pakinggan mo ako. Sabi niya, seryoso ang tono. Wala akong hawak na pruweba. Wala akong diploma ng pagiging mabuting boyfriend. Pero kung may isang bagay akong maipapangako sa'yo, eto yon. Hindi kita iiwan sa gitna. Hindi kita papabayaan mag-isa sa ere. Hindi ako lalayo sa panahon na kailangan mo ako. Napaluha si Anika. Hindi dahil malungkot siya, kundi dahil tila sa unang pagkakataon may taong nakakaintindi sa kanya. Nakikita siya. Pakiramdam niya, ngayon ay pwede siyang magmukhang mahina sa harap ni Richard at tanggapin at mamahalin pa rin siya nito. Mahal mo ko kahit hindi ako marunong magluto? Tanong ng dalaga. Akong bahala, mag-aaral ako. Kahit hotdog at itlog lang muna sa una. Sagot ng binata. Kahit hindi ako kagandahan? Wala akong makitang mas maganda pa sa'yo habang kumakain ka ng halo-halo sa ganitong oras. Natawa si Anika. Ay nako, bolero ka talaga. Habang nakaangka si Anika sa motor, mahigpit ang yakap niya kay Richard mula sa likod. Dinaman niya ang init ng katawan nito, ang ihip ng malamig na hangin sa pisngi, at ang pakiramdam na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, meron pa rin pwedeng pagmulan ng pag-asa. Nang makarating sa tapat ng apartment ni Anika, hindi agad siya bumaba. Salamat, mahina niyang sabi. Sa fishball? Biro ni Richard. Sa oras, sa pag-effort, sa pagpaparamdam na mahalaga ako. Anika, sabi ni Richard, sabay hawak sa kanyang pisngi. Binigyan mo ng kasiyahan ng buhay ko. Kaya naman, hinding-hindi mawawala ang effort ko sa'yo. Dahan-dahang lumapit si Richard. Nakasara ang mata ni Anika. Isang barahang halik sa noo. Good night. I love you. Bulong ni Richard. Good night din. I love you too. Tugon naman ni Anika. Pagmulat ng mata ni Anika kinabukasan, tila may kakaibang gaan sa dibdib niya. Para bang may tinanggal na timbang, isang bagay na matagal nang pasan-pasan. Binuksan niya ang cellphone niya.
may isang bagong text. Good morning, Miss Halo-Halo Queen. Next time, tayo naman ang gumawa ng sarili nating pelikula. Hindi na ako makapaghintay sa susunod nating date. Napangiti si Anika kahit na bagong gising, kalat ang buhok, labis-labis ang kasiyahan niya. Masaya hindi dahil sa sobrang ma-effort si Richard, kundi dahil sa unang pagkakataon, may tao na gustong mahalin at makasama siya. Sa isip ni Anika, baka eto na nga talaga. Hindi perpekto ang mundo, hindi perpekto ang motor, ang halo-halo o ang fishball. Pero ang gabi na yon, simpleng gabi, simpleng tao, simpleng pagmamahal, ay isa sa pinaka-magandang alaala na babaunin niya habang buhay. Isang gabi, takot na takot si Anika noong bigla na lang kumulog. Sakto namang magkatabi si Anika at Richard. Kaya naman, napayakap ng bahagya ang dalaga rito. Lumakas ang ulan, bumuhos na parang may nagbuhos ng balde mula sa kalangitan. Biglang tumayo si Richard at hinila si Anika palabas ng dorm. Tara! Anong ginagawa mo? Uulan na! Gusto ko masubukan maligo sa ulan ng kasama ka. Ngayon din. Hindi ba tayo magkakasakit niyan? Magtiwala ka lang. Tara na! Basang-basa silang dalawa. Tumakbo sila sa bakanting lote na may kaunting damo, isang block lang mula sa dorm. Walang ilaw, madilim, pero maliwanag ang mga puso nila. Nagtatawanan sila habang naglalakad sa gitna ng ulan, parang mga batang bagong takas mula sa classroom. Ikaw ang pinaka-weird na boyfriend sa buong mundo, sigaw ni Anika. Ayokong maging normal. Well, I got you. Ako ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Pasigaw nitong balik. Tuwang-tuwa sila, nagtampisaw lang sila saglit doon. Nang mapagod, tumigil sila sa gitna ng ulan. Hinihingal, mabigat ang paghinga pero magaan ang loob. Hinawakan ni Richard ang mukha ni Anika. Wala akong balak maging perpekto o magpanggap na isa. Pero may balak ako. Yun ay ang mahalin ka habang buhay. Gusto mo ba talaga ako? Bulong ni Anika. Sa lahat ng flaws ko, sa lahat ng insecurities ko? Hindi lang kita gusto. Minamahal kita. Mahal na mahal. Lahat ng wala ka, hindi ko hinahanap. Lahat ng meron ka, sapat na. At lahat ng kulang pa ay sabay nating bubuuin. Hindi na nakapagsalita si Anika. Sa halip, yumakap siya. Mahigpit, mas mahigpit kaysa sa dati. Sa ilalim ng ulan, nagtagpo ang mga puso nilang muli. Walang mamahaling regalo, hindi planado, pero totoo at puno ng saya. Ngunit hindi sapat ang masasayang sandali na nabuo nila para pigilan ang unos. Inulan din sila ng pagsubok sa relasyon nila. Hindi naging madali ang lahat para sa kanila. Nang magkasakit ang ama ni Richard, halos masiraan ng bait ang binata sa kaiisip kung saan kukuha ng pambayad sa hospital at mga gamot nito. Ilang beses nang hindi nakapasok sa klase si Richard. Mabuti na lang ay nariyan si Anika para sumaklolo. Eto, gamitin mo muna yung ipon ko, sabi niya habang inaabot ang sobre ng pera. At huwag ka na ring mag-alala sa tuition mo, tutulungan kita, baka hindi mo kayanin to ng mag-isa. Sigurado ka? Anika, baka ikaw naman ang... Okay lang, hindi kita iiwan. At totoo yon, si Anika ang bumili ng gamot, siya ang naglakad ng ilang bayarin. Siya ang halos hindi na matulog sa kakatrabaho. Hanggang sa mapabayaan niya ang sarili at ang pag-aaral. Isang araw, habang may lagnat pa siya, tinawagan niya si Richard. May bagsak ako sa major subject. Anong ginawa mo? Bakit mo hinayaang mangyari yan? Nag-init ang tenga ni Anika. Kasi tumutulong ako sa'yo. Pero imbis na magpasalamat, si Richard pa ang uminit ang ulo. Hindi ko sinabi na isacrifice mo ang lahat. Alam mo bang nakakahiya sa mga kaklase ko na ikaw ang nagpapaaral sa akin? Napatahimik si Anika. Hindi niya inakalang magiging kasalanan pa niya ang pagtulong. Hindi niya inakalang sisigawan pa siya ni Richard, sa halip ay pasalamatan. Dahan-dahang tumulo ang luha niya. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Richard. Nang kapag tapos ito, samantalang si Anika, huminto muna.
Nag-full-time call center siya habang patuloy na nag-iipon, umaasang balang araw ay makababalik at matatapos din sa kolehiyo. Masarap sa pakiramdam ang may taong naiintindihan ka kahit hindi mo kailangan magsalita. Ganoon si Richard kay Anika. Sa bawat araw na lumilipas, tila ba mas nagiging klaro kay Anika kung bakit dumating ang binata sa kanyang buhay. Hindi perpekto si Richard. Minsan, mainitin ang ulo, lalo na kapag pagod sa trabaho. Minsan ay mahiyain sa mga seryosong usapan, pero nandoon siya, palagi, at sapat na yon para kay Anika noon. Sa tagpong wala siyang pambili ng load para magpasa ng report, pinahiram siya ni Richard ng cellphone nito. Sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa kaba sa exam, tinatawagan siya ni Richard para sabihin lang na, "Kaya mo yan, matulog ka na." Pareho silang working student, sa iisang lungsod, sa magkaibang direksyon ng pangarap, pero magkasabay na humahakbang. Sa coffee shop kung saan sila unang nagkakilala, naging regular na tambayan nila. Nagkataon lang na magkadikit na ang siko nila habang pareho silang may hawak ng laptop at walang gustong lumayo. "Richard, may naisip ako," biglang bungad ni Anika habang pinupunasan ang mug na may natuyong tsokolate. "Kapag nakagraduate na tayo, what if mag-business tayo? Magbubukas tayo ng maliit na negosyo. Ako na ang bahala sa operations, ikaw sa logistics." Ngumiti si Richard. "Business-minded ka talaga. Ako, basta may uniform at alon, sold na ako." Paano kung mapagod ka sa dagat? "Ikaw naman ang babalikan ko sa lupa." Sagot nito, sabay turo sa puso niya. Natawa si Anika, pero sa loob-loob niya, may kakaibang kaba. Hindi lang dahil sa kilig, kundi sa ideyang baka isang araw, hindi na siya ang pipiliin nitong balikan. Mainit ang hangin ng Mayo, pero wala sa temperatura ang bigat sa dibdib ni Anika. Nakatayo siya sa gilid ng waiting shed sa labas ng campus. Hawak ang maliit na bouquet ng sunflowers na pinili niyang ibigay kay Richard ngayong graduation niya. Walang ribbon, walang wrapper, simpleng nakatali lang sa rubber band. Pero siya mismo ang pumili nito, yung tipong hindi niya kailanman binili para kanino man, kahit sa sarili niya. "Congrats babe," bulong niya sa sarili, hawak ang mga bulaklak. "Nagawa mo." Maya-maya pa, bumungad na ang pamilyar ng ngiti. Si Richard pawisan, hawak ang graduation cap at may suot na lumang black slacks na medyo lukot na. Pero bagay na bagay pa rin sa kanya. Ang lanyard niya ay may picture nilang dalawa. Itinago niyang idinikit yon sa likod ng ID niya. Isang paalala sa kung sino ang naging kasama niya sa buong laban. "Anika!" tawag ni Richard habang papalapit. Paglapit nito, hindi agad nagsalita si Anika, kundi iniabot niya ang mga bulaklak. Mahigpit ang pagkakahawak, tila ba'y ayaw pang bitawan. "Sunflowers?" sabay tangon ni Richard. "Favorite mo, diba?" "Ngayon, favorite mo na rin," tugon ni Anika sabay kindat. Natawa si Richard, lumapit at hinalikan siya sa noo. "Salamat. Hindi ko to mararating kung wala ka." "Tara na, gutom na ako." Yaya ni Anika. "Pansit lang ah, low budget lang ako ngayon." Napangiti si Richard. "Relax, sagot kita ngayon," sabi naman ng binata. Gabi na noon, tahimik ang dorm, tapos na ang graduation celebration ng iba. Karamihan ay nasa labas pa, may inuman, may karaoke naglalaban sa himig ng "Bakit ngayon ka lang" at "Ikaw lamang." Pero silang dalawa, si Richard at Anika, nakaupo lang sa sahig ng kwarto, may instant noodle sa plastic cup, isang maliit na karton ng pineapple juice at isang kandilang hindi sinadyang napundi sa gitna. Pero hindi nila kailangan ng luho. "Anong pakiramdam ng graduate na?" tanong ni Anika habang hinihigop ang sabaw. "Parang natanggalan ako ng backpack na puno ng bato. Pero may kaba rin," sagot ni Richard. "Kaba saan?" "Sa susunod, sa bukas, sa kung paano kita masusustentuhan." Natahimik si Anika. Hindi niya inaasahan ng sagot. Akala niya simpleng relief lang ang maririnig niya, pero sa halip, may halong lungkot at pagmamahal. "Wala akong hinihingi sa'yo na hindi mo kayang ibigay, Richard," sabi ni Anika.
Hindi kita minahal dahil sa ambisyon mo. Minahal kita kasi hindi ka sumusuko. Tumitig si Richard sa kanya. Matagal, parang may gustong sabihin pero nagdadalawang isip. Maya-maya'y bigla itong tumayo. Sandali lang, sabi ni Richard. May kukunin lang ako. Lumabas siya sa kwarto at bumalik makalipas ang ilang minuto. May dala itong maliit na kahon ng yosi. Walang laman, sa halip may papel sa loob. Anong... Hindi to singsing, agad niyang sabi, halatang kabado. Wala pa ako nun, pero... Dahan-dahan siyang lumuhod. Si Anika napatakip sa bibig. Hindi makapaniwala. Hindi yun engrande. Walang ilaw, walang violin, walang photographer sa sulok. Pero napuno ng pag-ibig ang maliit na kwartong iyon. Anika, panimula ni Richard. Hindi ako perfect. Hindi rin ako mayaman. Pero buong buo ang tiwala kung kaya kong ibigay ang buong puso ko sa'yo. Araw-araw. Wala man akong singsing pero hawak ko tong papel. Nakasulat dito lahat ng pangarap ko sa atin. At kung papayag ka, gusto ko sabay nating abutin. Binuksan ni Anika ang papel gamit ang ballpen at sulat kamay. Magkaroon ng munting bahay na may tanim na sili at kamatis. Makabili ng kahit second hand na kotse para kapag nagkaanak tayo, makita kang umiti habang hinahatiran ng kape tuwing umaga. Makita kang umiyak pero sa kasiyahan, maging tatay ng mga anak mo o mga batang mamahalin nating pareho. Tumulo ang luha ni Anika. Hindi niya inasahan ng ganito. Hindi niya inasahang sa mundong puno ng kulang, may taong magbibigay ng lahat, ng sobra-sobra pa. Tumango siya't nanginginig. Oo, Richard. Oo, pabulong pero buo ang loob. Niyakap siya ni Richard. Mahigpit, hindi romantikong halik ang sumunod. Walang fireworks, kundi payapang katahimikan na tila sinelyuhan ng isang halik sa labi mula sa isa't isa. 2 buwan ang makalipas, hindi simbahan ang setting ng pinaghandaang kasalan ni na Richard at Anika. Barangay hall at hiram na barong ang suot ni Richard. Si Anika naman, naka-cream na bestidang second hand na binili nila sa ukay-ukay. Pero bagong plancha, bagay na bagay sa kanya. Ready ka na ba? Tanong ni Anika habang hawak ang maliit na bouquet ng wildflowers. Matagal na, sagot na Richard. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na maging formal. Hindi karamihan ng bisita. Isang kaibigan lang mula sa dorm, ang matandang landlady at si Kuya Mario, yung tendero ng siomay sa labas ng campus. Pero lahat ng naroon, mahal sila, suportado sila, hindi ingrande, pero tunay. Habang sinasabi ng officiator ang vows, nakatitig si Anika kay Richard. Iniisip niya kung ilang ulit na siyang niloko ng mundo, iniwan ng magulang, nilapastangan ng tiwala, pinagdudahan ng halaga. Pero ngayon, sa harap ng lahat ng yon, may isang lalaking nagsasabing, mamahalin kita kahit ano pang mapanalo o matalo ko sa buhay. Naluha siya pero ngumiti. Ang kasal ay simple lang, pero para kay Anika, yon ang sagot sa panalangin niyang matagal niya nang ibinulong sa langit. Pamilya, hindi perpekto, pero buo at hindi nang iiwan. Sa inuupahang maliit na kwarto, enough nilang ilaw, walang hotel, walang honeymoon trip, pero may isang munting cake sa ibabaw ng lamesa. Binili ni Richard mula sa extra tip niya noong huling linggo ng trabaho. Alam mong pangarap kong magsuot ng wedding gown? Bulong ni Anika habang nakahiga sa balikat ni Richard. Darating din yon, tugon niya. Sa renewal natin balang araw, sa mas malaking araw, pero ang pinakamahalaga, andito tayo ngayon. Hindi mo na ako iiwan? Hindi, at kung may dumating man na bagyo, tatawirin natin ito ng magkasama, magkasabay, palagi. At sa unang gabi bilang mag-asawa, natulog silang magkayakap. Walang aircon, walang wedding photographer. Pero sa bawat tibok ng puso ni Anika, alam niyang hindi siya pinangakuan lang ng pangarap. Pinangakuan siya ng tahanan. At sa wakas, dumating din yon.
Pero hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa yon ang happy ending na inaasam niya. Sa likod ng mga ngiti sa wedding photo nila, may mga bayolenteng bagyo pa palang paparating. Hindi lang sa labas ng tahanan nila, kundi sa puso mismo ng lalaking minsan niyang minahal. Pagkalipas ng ilang buwan, pagkatapos ng mga trainings niya, nag-apply si Richard bilang seaman. Sa unang try pa lang, natanggap na siya. Matapos ng ilan pang training at pagkalap ng mga dokumento, nakaalis na siya ng bansa. Bit-bit ang mga pangarap nilang dalawa. Tuwing may internet connection si Richard mula sa barko, nagme-message ito. Miss na kita. Kapag nakaipon ako, bibilin tayo ng bahay. Palagi kitang iniisip dito. Parang may kumurot naman sa puso ni Anika. Mahal na mahal kita, Richard. Aantayin kita kahit gaano pa katagal, ang sabi niya habang nagte-text sa mister. Sobra-sobrang pangungulila ni Anika sa asawa. Pero sa halip, nag-focus na lang siya sa trabaho niya bilang call center. Makalipas ang ilang buwan, na-promote si Anika bilang team leader. Lalo na't napakaganda ng performance niya roon. Agad niyang ibinalita kay Richard ang nangyaring promotion. Maganda ang naging samahan ng dalawa sa unang 2 taon bilang mag-asawa. Pareho silang nag-uusap at umiintindi. Parehong tinatanggap ang mga kakulangan at kalabisan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nagsimulang maging malamig ang hangin sa bahay ni Anika. Noong una, inakala niyang pagod lang si Richard. Nakipag-meeting, puyat, maraming iniisip. Tinanggap niyang lahat ng yon. Pero nang tumuntong sila sa 3 taon ng kasal, napansin ni Anika ang pagbabago. Laging may meeting si Richard, madalas ay hindi sumasagot sa tawag. Kapag tinatanong niya kung anong ginagawa nito, Trabaho lang para sa kinabukasan natin, ang palaging sagot. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, pumasok sa Richard sa bahay. Lasing. Sa likod nito, isang babae ang nakaalalay. Maganda, maputi, naka-designer bag pa. "Hi, ikaw si Anika, no?" Tanong ng babae, may halong pangingiliti ang tono. Hindi agad nakasagot si Anika, pero hindi yon ang kinilabutan siya. Ang katawan ng asawa niya ay puno ng pulang marka, lipstick at halik. "Richard," mahinang tanong niya. "Sino to?" Pero imbes na sumagot si Richard, ang babae pa ang nagsalita. "Tanungin mo na lang siya kapag nakakausap mo na. Basta ako, wala akong tinatago." Pagkatapos nun, umalis ang babae. Naiwan si Anika na tulala, habang si Richard ay nakangiti pa, parang walang kasalanan. Kinabukasan, tahimik si Anika dahil binabagabag siya ng tagpo kagabi. Hindi siya pinatulog nun. Nang tanungin niya ulit si Richard, galit at panggigigil ang tinanggap niya. Wala yon. Dati ko lang nakaklase. Huwag kang assuming. Pagalit na sabi ni Richard na para bang nakukulitan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Anika ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nalalapit na pagkabigo. Hindi na muling natanong ni Anika kung sino ang babaeng yon. Ayaw na niyang marinig ang panibagong kasinungalingan nito. Pero kahit hindi na binanggit, hindi rin nawala sa isipan niya. Tuwing maglalabas siya ng polo ni Richard, naroon pa rin ang bakas ng pabango ng ibang babae. Hindi siya nagbibintang dahil hindi na niya kailangan pang magbintang. Ang Richard na dati puno ng pangarap at pangako, ngayon ay parang multo sa sariling tahanan. Uuwi lang kung kailan gusto. Laging amoy alak, at ang mga dating ngiti nito, ngayong taon parang ipinagkakait na sa kanya. Isang gabi, habang nanonood siya ng lumang pelikula sa laptop, biglang bumukas ang pinto. Amoy alak si Richard, namumula ang mata. Naglalakad ito pabangga-bangga at pasway-sway pa. Bakit? Gising ka pa? Tanong nito, diretsong tono, parang wala silang relasyon. Naghintay ako sa'yo, mahinang sagot ni Anika. Hindi mo na kailangan gawin yon. Hindi kita hinihiling na maghintay. Tahimik si Anika,
ibinaba niya ang mug ng gatas sa mesa. Richard, gusto ko lang malaman. Totoo ba na may iba ka na? Napalingon si Richard, mabagal pero hindi nagulat. Wala man lang pagtanggi. Anong gusto mong marinig? Na ikaw lang? Na ikaw pa rin? Para matahimik ka? Tanong nito. Hindi mo pa ba naiisip kung bakit hindi kita may pagmalaki sa iba? Napakurap si Anika. Hindi ka nga nakatapos ng pag-aaral. Tapos yung itsura mo, laging pagod, laging naka-uniform. Sa totoo lang, minsan ay napapaisip ako. Sa dami-dami ng babae sa mundo, bakit ikaw ang asawa ko? Parang binuhusan siya ng tubig. Hindi malamig, hindi mainit. Basta walang emosyon. Masakit dahil totoo, pero mas masakit dahil hindi siya karapat-dapat pagalitan sa pag-ibig na ipinaglaban niya. Hindi mo to sinasabi noon, Ania, garal-galang boses. Noon kasi utang na loob ko sa iyong lahat. Ang buhay ni Papa. Pero ngayon, may sarili na akong buhay. Doon siya napaiyak. Hindi dahil insulto siya, kundi dahil sa kumpiyansa ng lalaki na akala niya'y panghabang buhay na. Sa sumunod na mga linggo, parang estranghero si Richard sa sariling bahay. Hindi na siya hinahatid o kaya'y sinusundo ng mister niya. Hindi na rin nagpaparamdam kapag wala itong ginagawa. Palaging may dahilan. Overtime, training, meeting, pero ni isang beses, hindi na siya sinabihan ng ingat ka, wala na ring I miss you, wala na ring mahal kita. Isang gabi, work from home setup noon sa trabaho si Anika. Dahil sa pagkapuyat ay nakatulog siyang suot pa ang headset sa call center. Nagising siya sa ingay ng pinto. Sumilip siya sa sala. Si Richard, lasing at may kasamang babae. Siya ulit, ang babaeng may mamahaling bag, ang babaeng may kotse, ang babaeng may ngiting parang sinasabing, hindi ikaw ang pinili. Agaling umalis ang babae pagkatapos maihatid si Richard. Richard, sambit ni Anika. Nanginginig ang boses. Anong problema mo? Nagpapahatid lang ako. Anong masama ron? Nang gustong magsalita ni Anika, bigla na lang siyang itinulak ni Richard. Mahina pero sapat para mawalan siya ng balanse. Tumama ang balikat niya sa dingding. Wala ka sa lugar. Bulong ni Richard. Tulog ka na lang. Baka may masabi pa akong hindi mo kayanin. Sa halip na matulog at magpahinga dahil lasing, nakuha pang umalis ni Richard. Sa kapitbahay daw muna siya. Naiwang mag-isa sa sala si Anika habang dinadama ang pasa sa balikat. May sugat yon, pati na sa puso. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Hindi dahil tinatamad siya, kundi dahil wala siyang lakas. Maghapon siyang nakatulala. Sa harap ng salamin, iniisip kung kailan siya naging ganun kaliit sa paningin ng lalaking minsang sinamba ang katapangan niya. Doble-doble ang lungkot sa puso ni Anika. Nalulungkot siya dahil wala siyang kaibigan na masasabihan. Wala rin siyang pamilya na maniniwala at susuporta sa kanya. Wala siyang masandalan, pero hindi ibig sabihin ay wala na siyang karapatang tumayo. Kinabukasan, nagpa-check up si Anika. Tinago niya ang medical certificate. Tinago niya rin ang litrato ng pasa. Lahat ng dokumentong kailangang itabi, itinago niya. Hindi pa niya alam kung kailan niya kakailanganin, pero alam niyang darating ang araw. Ilang linggo ang lumipas, isang gabi, habang nililigpit niya ang mga maruruming pinggan, lumapit si Richard. Sasampa ako ng barko ulit. 9 months, starting next week. Tapos na ang maliligayang araw ko sa opisina. Nakangising sabi nito. Totoo ba? Tanong niya at hindi makapaniwala. Oo, wag mo na akong ihatid. Baka mabala ka lang. Sabi pa ni Richard. Nagpumilit pa si Anika. Subalit sa huli, si Richard pa rin ang nasunod. Tumango lang si Anika. Pero sa puso niya, may bahagyang kaginhawaan. Hindi dahil excited siyang mawala si Richard, kundi dahil baka sa ilang buwan na wala ito, matandaan niya kung sino siya noon bago siya magkapera at lumaki ang ulo. Dumating ang araw ng pag-alis ni Richard. Tahimik ang bahay, wala man lang yakap, walang halik,
Isang sulyap lang ang iniwan ni Richard. Pagkaalis nito, napahiga si Anika sa kama. Tahimik, walang sigawan, payapat walang amoy ng alak. Walang Richard. Hindi niya alam kung masaya ba siya o malungkot, pero ang sigurado siya, mas ligtas ang puso niya sa katahimikan. Ilang araw matapos umalis si Richard, day off ni Anika. Naisip niyang magpunta sa mall para magpahinga, kumain sa paborito nilang kainan dati. Naalala pa ni Anika noong unang beses silang kumain doon, pero ngayon, mag-isa na lang siya. Habang nakapila siya sa isang restaurant, may boses siyang narinig. "Richard, kain na tayo!" Sambit ng pamilyar na boses ng babae. Lumingon siya at doon parang bumagal ang oras. Ang babae na palaging naghahatid kay Richard ay nasa likod niya. Kasama nito ay ang kanyang asawang si Richard na dapat ay nasa gitna na ng karagatan. Nanlaki ang mga mata ni Anika nang makita niya si Richard. Nakapolo, todo-todo ang ngiti. Katabi ang babae, may batang mukhang 3 taon at isang sanggol sa stroller. Naglalakad silang parang pamilya. Agad na lumapit si Anika. "Richard!" Sigaw niya. "Ano to?" Nagulat ang mga tao. Lumingon ang ilan. Tumigil ang babaeng may hawak ng bata. "Bakit may kasama kang iba? Pamilya mo? Baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang pinakasalan mo." Sigaw ni Anika. Hindi na kayang pigilan pa ang luha. Ngunit bago pa makasagot si Richard, nagsalita ang babae. "Oo, pero hindi na ikaw ang mahal. Hindi ikaw ang gusto niyang makasama habang buhay." Tumawa pa ito, mapanghamak. Hindi nakapagsalita si Anika noong una, pero noong nakita niya ang tingin ni Richard, hindi man lang siya kayang tingnan sa mata. Tumulo ng mga luha niya. "May anak na kayo? Ilang taon na yung bata?" Agresibong lumapit si Anika, kaya naman tinulak siya ng mister niyang si Richard. Nagulat ang lahat. May mga nag-react pero walang sino man ang umawat. Tumayo siya sa harap nila. Iniangat ang cellphone. Kinuhan na ng video ang lahat. Ang mukha ni Richard, ang babae, ang mga bata. "Gaganti ako. Hindi ako basta-basta," sabi niya sa mga ito. "At sisiguraduhin kung mabubulok kayo sa sariling kasalanan niyo." 3 araw. 3 araw na hindi makatulog si Anika. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa kawalang hustisyang gumigising sa kanya tuwing madaling araw. Parang multong bumubulong ng pinaikot ka lang. Muling pinanood ni Anika ang video sa cellphone. Doon, kitang-kita si Richard. Hawak-hawak ang kamay ng kabit habang ang 2 bata ay nasa tabi nila. Isang larawan ng huwad na pamilya na itinayo sa kasinungalingan. Malinaw ang lahat ng nangyari. Malinaw din ang sagot ng babae sa kanya. Hindi ikaw ang mahal. Hindi ikaw ang gusto niyang makasama habang buhay. Pag-uulit ni Anika sa sarili na para bang pinapaalalahanan siya nito. Naalala niya pa ang sakit ng tulak ni Richard sa harap ng maraming tao. Isang tulak na may kasamang pagdurog sa dignidad niya bilang asawa, bilang babae, bilang tao. Pero hindi siya umiiyak ngayon. Nasa harapan siya ng laptop, bukas ang mga tab. Republic Act 9262, VAUSI cases, how to file, free legal aid services, women's desk hotline. Bawat tab, parang panlaban ito sa mister niyang manloloko. Hindi ako makapapayag na sa ganito na lang matapos to. Kinabukasan, maagang gumising si Anika. Dumiretso siya sa barangay hall. May kaba, may takot, pero higit sa lahat, may tapang. "Magpapablatter po ako. Ania, asawa ko po, sinaktan ako. Meron po akong litrato ng pasa at video nung tinulak niya po ako sa public place. Kasama rin po ang kabit niya." Pinanood ng barangay officer ang video. Tumango. "Ma'am, may basihan ito. Maaari kang mag-file ng VAUSI case. Pwede ka ring i-refer sa women's desk ng PNP kung gusto mong ituloy sa korte." Tumango si Anika. "Gusto ko pong ituloy. Ayoko na pong matahimik habang binabastos ang danghal ko." Pagdating sa presinto, naging formal na ang lahat. Nasa abroad na raw po siya ngayon.
Paliwanag ni Anika. Pero ito pong pangalan, address at employment records niya. May agency din po siya rito. Isinulat ng officer ang lahat. Mula sa mga pasa hanggang sa video, hanggang sa mga screenshots ng bank transfers na ipinadala ni Anika kay Richard habang nasa ospital ang tatay nito. Lahat inilatag niya. Ma'am, pwede naming ipasabi ng agency para ipatawag siya pagdating niya. At kung hindi siya sumipot, maaari nating ipahold ang passport niya. Gusto ko pong gawin lahat ng legal na hakbang, sabi ni Anika. Hindi ko gusto ng gulo, pero gusto kong managot sila. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging abala si Anika. Hindi sa paghihintay kundi sa pagbuo ng bagong buhay kahit wala na ang mister na si Richard. Nagbalik siya sa pag-aaral online, kumuha ng short course sa entrepreneurship and food innovation at nagsimulang magbenta ng mga pastry na siya mismo ang gumagawa tuwing gabi. May isa pa siyang ginagawa. Sinusundan ang trail ng yaman ni Richard sa tulong ng isa niyang dating kliyente sa call center na isa palang freelance investigator. Nakuha niyang plate number ng kotse ng kabit at na-trace ang property records ng tinitirhang kondo ng mga ito. Laking gulat niya nang malamang nakapangalan sa agency ang kotse. Pero monthly ang bayad mula sa account ni Richard. At ang mas malala pa, nakatala si Richard sa isang import transaction na inirereklamo ng ilang dating kasamahan sa barko. May mga sumasakay daw sa cargo nila na hindi declared, mga kontrabando, sobrang risky, ang sabi ng impormante. Malaki ang kinikita dahil illegal. Hindi alam ni Anika kung matutuwa ba siya o mandidiri sa dating asawa. 3 buwan matapos ang pagsampa ng kaso, pinadalhan ng sabina si Richard sa pamamagitan ng agency. Pero bago pa man siya makauwi, muling sumiklab ang social media. Nag-viral ang video ni Anika. Hindi niya ito in-upload, isang nakasaksi sa eksena sa mall ang nagbahagi. May caption, "Kinompronta ng misis sa mall ang kanyang mister kasama ang bago nitong pamilya. Hindi ito nagpaawat." Mahigit 2 milyon ng views. Ang comment section, puro suporta kay Anika. "Ang tapang mo ate, sana all matapang," sabi ng isa. "Yung kabit pa talagang may ganang magsalita, ang kapal talaga ng kabit," hirit naman ng isa pa. "Ang daming katulad mo ate Anika, pero hindi lahat may lakas ng loob." Sa dami ng taong sumuporta, mas lalo siyang ginanahan. Isang araw, tumawag ang abogado ng agency ni Richard. Miss Anika, gusto raw makipag-ayos na Richard. Anong ibig sabihin ng ayos? Gusto raw niyang ayusin sa labas ng korte. Baka pwedeng pag-usapan. Baka magbigay sila ng pera para isettle. Hindi ako tatanggap ng suhol kagaya niya. Hindi kami magkaibigan. Hindi kami magka-business partner. Mag-asawa kami. May batas. At kung gusto niyang ayusin, sa korte na lang kami magharap. Tahimik sa kabilang linya. Very well. Well, inform them about your wish. Sa pagdinig, present si Anika. Naka-blazer, maayos ang buhok, 2 witness ang kasama niya. Isang kaibigan sa call center at isang kapitbahay na minsang nakarinig ng sigawan sa bahay nila. Dumating si Richard, hindi na ganun kagwapo. May mga eye bags, halatang stress, payat na rin ang dati nitong matipunong katawan. At si Celine, ang kabit, sinubukan pagandahin ng sarili gamit ang makeup, pero halatang ito ang pinaka-stress sa kanilang 3. Lamang siguro siya ng 2 puyat kay Richard. Pinagpaliwanag ng judge ang abogado ni Anika. Sir, ayon sa mga dokumento at salaysay, may sapat na basihan ng reklamo. Lalo na't may pisikal na pananakit na may ebidensya. Tahimik lang si Anika, nakatayo, matuwid, pero sa loob-loob niya, ito ang simula ng pagbawi ng dangal ko. Ilang buwan pa ang lumipas, lumabas ang desisyon. Richard Santos is found guilty under the Vauci Law. The court hereby orders the respondent to undergo mandatory counseling, pay damages, and enforce a permanent protection order in favor of the complainant. Nagulantang si Richard, lalong nagulantang nang makasama sa desisyon ang isyong pinansyal at pagtataksil.
Bukod sa danyos, pinatawan din siya ng kaukulang kaso sa import fraud. Kinasuhan siya ng economic smuggling at nawalan ng lisensya. Ibig sabihin, hindi na siya ulit makakasampa ng barko. Hinatulan si Richard na makulong ng 20 hanggang 30 taon dahil sa mga kasong napatunayan sa kanya. Nalaman din na marami siyang biniktimang kapwa Pilipino noong seaman pa ito. Samantala, habang 3 hanggang 5 taon na pagkakabilanggo naman ang parusa sa kabit ni Richard na si Celine. Todo iyak pa si Celine. Takot na takot siya lalo na para sa mga anak dahil wala raw mag-aalaga. Samantala, si Anika, unti-unti lumilipad at umuunlad ang buhay. Nakagraduate sa online course, nakapagsimula ng maliit na cafe, mura lang pero laging puno. Masarap kasi, sabi ng mga customer. At ang may-ari, sobrang humble. Hindi na niya binanggit ang nakaraan, pero hindi rin niya ito ikinakahiya. Hanggang isang araw, habang nagbubukas siya ng cafe, may pumasok na lalaking nakaitim na polo, may dalang laptop. "Hi," sabi ng lalaki. "Ikaw bang may-ari ng cafe?" "Oo, ako nga," sagot ni Anika. "Ang ganda ng concept. Ako nga pala si Marco. Naka-feature ka sa isang business blog na binabasa ko. CEO ako ng isang food logistics company. Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa possible na partnership?" Nagulat siya pero ngumiti rin. Pwede. Pwedeng-pwede. Sa bawat paghihigante, may galit. Pero sa bawat galit, may paghilom din. Hindi na kailangan ipagdiinan kung sino ang mali dahil kusa itong lumalabas. Ang mahalaga, pinili ni Anik ang lumaban. At sa laban niyang iyon, siya ang nagwagi. "Anika," isang boses mula sa likod ng cafe counter ang pumukaw sa kanyang pansin. Palubog na ang araw noon at bagamat pagod na siya sa buong araw ng pagtanggap ng order at pag-aayos ng supplies, may kakaibang init sa boses na yon. Napalingon siya. Si Marco, ang CEO ng food logistics company na minsang dumaan para umorder ng cappuccino. Pero ngayon ay tila hindi lang kape ang hanap. Halos 2 buwan niya na itong kilala at naging kaibigan na rin kalaunan. Bit-bit ni Marco ang proposal folder pero mas mabigat sa pagitan nila ang hindi sinasabi. "May proposal ulit ako," nakangiting sabi ni Marco. "Pero this time, hindi lang business." Umangat ang kilay ni Anika. Pinunasan niyang harina sa apron. "Marco, kung dadalhin mo yung drama ng iba dyan, huwag dito. Hindi ako panakip butas." Hindi ganon." Mabilis nitong sagot. "I mean, iba ka. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na..." "Na ano?" Putol ni Anika. "Na gusto mong ituloy ang partnership natin? O gusto mo akong ligawan habang iniisip mong convenient dahil single mom look ako?" Hindi nakasagot agad si Marco. Huminga siya ng malalim. "Hindi ko iniisip na madali ka. Actually, kabaliktaran. Ikaw ang pinakamahirap basahin sa lahat ng nakilala ko. Pero sigurado ako na gusto kitang makilala pa. Hindi bilang business partner lang kundi bilang babae. Kung sino ka, ikaw mismo." Tahimik si Anika. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakakilabot. Yung sinseridad sa boses ni Marco o ang katotohanan sa kabila ng mga sugat niya. May bahaging gusto ring marinig iyon. Pero bago pa siya makasagot, tumunog ang kanyang cellphone. Private number. Saglit siyang nagdalawang isip pero sinagot rin. "Hello? Anika, si Maristo, taga-agency na Richard." Napakuyom siya ng palad. Bakit? Tungkol saan?" "May emergency. Si Richard, napasabak sa trouble. Na-ospital na ngayon sa Makati. Critical daw. Kailangan ng contact from the family. Wala siyang ibang nakalista kundi ikaw." 1 oras at kalahati na matapos ang tawag, wala pa rin siyang imik. "Anika," mahinang bulong ni Marco habang sinusundan siya papasok sa maliit na stockroom ng cafe. "Okay ka lang ba?" Napaupo si Anika sa lamesa. Hawak-hawak ang cellphone na tila mabigat na bato. "May aksidente daw sa kulungan. Critical, ako lang daw ang contact." "Ako lang." Paulit-ulit niyang bigas. "Teka lang, may choice ka. Hindi ka obligadong..." "Hindi ganun yun, Marco." Napalakas ang boses niya. "Ako ang asawa. Kahit tinapon niya ako,
Kahit nilait niya ako, kahit ipinagpalit niya ako pa rin ang legal na asawa niya. Tumahimik si Marco pero hindi rin ito umatras. At anong balak mong gawin? Pumunta ron? Alagaan siya? Hindi ko alam, sagot ni Anika. Alam ko lang galit ako, pero hindi ko rin kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Tahimik si Marco, lumapit ito at naupo sa harap niya. Kung pupunta ka ron, sasamahan kita. Napatingin si Anika. Hindi niya inaasahan yon. Hindi mo ako kailangang samahan. Pero gusto ko. Pagdating sa ospital sa Makati, halos hindi niya na nakilala si Richard. Nakatube, may benda sa ulo at halos wala ng malay. Tumayo siya sa paanan ng kama. Tahimik, walang luha, wala ring awa. Pero may kung anong matinding bigat na bumabalot sa kanyang dibdib. Isang nurse ang lumapit. Kayo po ba ang wife? Tumango siya. Ex-wife. May tanong po sana kami. May 2 bata po kasi na inihati dito ang social worker. Wala pong tumatanggap. Sabi po ng babae, si Miss Celine, ina ng bata. Pero as you can see, nakakulong po siya ngayon. Napakunot ang noo ni Anika. Anong ibig niyong sabihin? Sino ang kasama ng mga bata? May iniwang birth certificate pero may anomaly po kasi. Parehong pangalan ni Richard ang nakalagay sa tatay pero magkaibang ina. Itinulak ni Anika ang pinto palabas ng ICU. Tumakbo siya papuntang admin office kung nasaan ang mga bata. Doon niya nakita isang batang lalaki, nasa 3 taong gulang at isang baby sa stroller. Tahimik, walang luha, parang pagod na sa kakahintay. Richard Santos Jr., Rosalinda May Santos. Parehong nakapangalan kay Richard, parehong walang kasama, parehong inabandona. Pumikit si Anika. Ang tindi mo, Richard. Bulong niya. Ibang klase ka. Hindi lang akong iniwan mo pati sarili mong dugo. Sa dulo, ako pa rin ang aako sa mga kasalanan mo. Pagbalik niya sa hotel, nandun si Marco, nakasandal sa pader, hawak ang pasalubong na kape. Anong sabi ng ospital? May 2 bata. Sagot niya. Mukhang illegitimate. Iniwan ng kabit at hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi mo kailangan gawin ang lahat. Ani Marco. Wala kang obligasyon sa mga anak na hindi mo pinili. Pero sino pang tutulong sa kanila kung hindi ako? Balik ni Anika. Ako na lang ang matino sa gulong to. Naglakad si Marco papalapit sa kanya. Hindi mo kailangan maging martir para lang mapatunayan na mabuting tao ka. Hindi ako martir. Eh bakit mo sinasalo lahat? Sumiklab ang luha sa mata ni Anika. Dahil ako lang ang naiwan. Wala silang ina, wala silang ama. Kung iiwan ko rin sila, mas masahol pa ako sa kabit. Nagkatinginan sila ng matagal. Sa dami ng sinaktan sa kanya ni Richard, sa dami ng iniwang sugat at basag. Ito siya, buhay pa rin. Tumitindig, kahit sugatan, hindi natuduwag. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay, mahigpit pero hindi mapilit. Kung kaya mong mahalin ang hindi mo anak, paano pa kaya kung may taong handang mahalin ka ng buo? Pagbalik nila sa cafe ni Anika, kasama ng 2 bata, agad nag-file si Anika ng annulment at guardianship petition. Gusto ko pong legal na makuha ang kustodiya at gusto ko na rin pong tuluyang tapusin ang kasal ko kay Richard Santos. Tinanong ng hurado. Dahil ba sa pananakit? Dahil sa panggugulang, pambababae, pambabastos at sa pagtutulak sa akin, nakalimutan ng sarili kong halaga bilang babae. Makalipas ng 1 taon, formal nang napawalang bisa ang kasal. Si Richard na ospital muli at tuluyan ng naging bedridden. Wala nang kabit na nag-aalaga, wala ring pamilya na lumapit. Ang 2 bata, lumaki sa pangangalaga ni Anika. Nag-aaral, may pagkain araw-araw at higit sa lahat, may pagmamahal. Isang araw, habang naglalakad siya sa bakery para bumili ng harina, may sumalubong sa kanya. Si Marco, hawak ang isang singsing. Alam kong matagal na at hindi kita pipilitin, pero kung darating ang araw na handa ka na ulit magmahal, sana ako yun. Ngumiti si Anika. Hindi pa ngayon, Marco, pero hindi rin ever.
At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang naaalala kung sino siya noon, kung sino siya ngayon, at kung anong klaseng babae siya. Hindi lang iniwan, hindi lang sinaktan, kundi bumangon. At sa pagbangon niya, may naiangat siyang mas higit pa. Ang sariling dangal at ang mga batang kailanmay hindi niya piniling iluwal, pero pinili niyang mahalin. Maaga pa lang, bukas na ang cafe ni Anika. May mga bagong flavor ng ensaymada at binago niya ang layout ng pastry counter. Sa likod ng bar, si Julia, isa sa mga batang kinupkup niya, ay masiglang nagbubukas ng mga kahon ng kape. "Mami A!" tawag ni Julia habang bitbit ang brown envelope. "May sulat ka po, iniwan lang kanina ng isang lalaki. Nakahood pa, parang ninja." Napakunot noo si Anika. "Ninja?" "Ewan ko, basta hindi ko na nakita ang mukha. Basta bigay lang niya to tapos umalis agad." Kinuha ni Anika ang sobre. Walang pangalan, walang return address. Binuksan niya ito, dahan-dahan, at lumantad ang laman. Isang printed screenshot ng anonymous blog. Headline: "Seaman Richard Santos receive under-the-table supply bribes on board. Luxury cars and cash payouts linked to foreign ship agents." Kasunod ang litanya ng dokumentadong transaksyon, bank statements, chat messages, voice logs. Napaupo si Anika. Bumalik lahat ng alaala. Ang mga gabing umuwi si Richard na may limpak-limpak na pera, ang mga alahas na hindi niya alam kung saan ang galing, ang kotseng hindi niya alam kung binili ba o ninakaw. Masyado akong naniwala noon. Mahina niyang bulong. "Mami A!" tanong ni Julia. "Okay lang po kayo?" Ngumiti siya. "Oo, okay lang. Salamat anak." Kinagabihan, habang nagsasara na ng cafe, may tumawag sa cellphone ni Anika. Private number. "Hello?" Anika, sabi ng boses sa kabilang linya. ako si Dennis. Dati akong kadet sa barko ni Richard. Alam kong hindi mo ko kilala. Pero ako ang naglabas ng vlog. Natahimik si Anika. "Bakit mo ginagawa to?" tanong niya, walang halong emosyon. Dahil sawang-sawa na ako manahimik. Maraming buhay ang sinira ni Richard sa barko. Marami siyang binastos, ginamit, pinaalis. May isang babae, sinamantala niya habang lasing. Umuwi sa Pilipinas, gulong-gulo ang buhay. Tapos parang wala lang sa kanya. I know, you suffered too. Gusto kong malaman mong may mga taong naniniwala sa'yo. Napakuyom si Anika ng kamay. "Salamat." Alam kong wala na siyang power ngayon pero kailangan makita ng mundo ang tunay niyang kulay. Sa totoo lang, ikaw ang inspirasyon ko. Yung video mo sa mall, yung lakas ng loob mo, doon ako nagsimulang mag-ipon ng lakas. Pagkatapos ng tawag, hindi agad gumalaw si Anika. Ipinikit niya ang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat na tinanggal mula sa dibdib niya. Hindi niya na kailangang gumanti. Hindi niya na kailangang ipahiya. Ang katotohanan na ang bahala sa kanila, at para sa kanya, sapat na yon. Lumipas ang mga linggo, viral ang vlog na una niyang nabasa. Sunod-sunod ang balita tungkol sa mga iligal na operasyon ng ilang seaman kasama si Richard. Naungkat ang mga dating reklamo na alarmang agency, nagsimulang umusad ang investigasyon. At sa isang linggo ng Hulyo, dumating ang opisyal na balita. Lilitisin ulit si Richard, pati ang kabit niyang si Celine na sangkot din sa tax fraud at kinasuhan ng BIR. Ang ganti ni Anika, hindi sigawan, hindi suntok, hindi sabunot, kundi katahimikan. Malinis, matalas, matatag. Isang araw, habang namimili siya ng furniture sa bagong cafe branch ay may dumating na text. Mula yon sa unknown number. Pwede ba kitang makita kahit isang beses lang? Hindi niya kailangan tanungin kung sino. Sumakay siya ng taxi papuntang kulungan. Pagkarating niya ron, nagulat siya. Medyo madaming proseso para dumalaw. Sa isang kwarto, naroon si Richard. Dahil sa naganap na trouble at insidente ay nakaupo na siya ngayon sa wheelchair. Kinamusta ni Richard si Anika pero walang sagot ang babae. Payat, kalbo, parang hindi niya na makilala. Hawak nito ang lumang larawan nila noong bagong kasal pa sila. At ang pinakapangitain, nandoon pa rin sa mesa ang wedding ring na iniwan niya 1 taon na ang nakalipas. Tahimik si Anika,
Tumayo lang siya sa pinto. Ayoko ng drama. Anong kailangan mo? Hindi agad sumagot si Richard. Pinagmasdan lang siya ng matagal. Sa wakas, nagsalita rin. Pinuntahan ako ng anak ni Celine. Galit na galit sa akin. Sinabi niyang wala akong kwentang ama. Sinabi niyang buti raw at iniwan ko sila. Kasi wala naman akong ambag kundi kahihiyan. Tumango si Anika. Hindi ako nagulat. Tumulo ang luha sa mga mata ni Richard. Sana pwede kong ibalik ang lahat. Hindi mo kayang ibalik ang respeto. Hindi mo kayang ibalik ang dignidad na tinanggal mo sa akin. Hindi mo kayang ayusin ang mga taon na sinayang mo sa panlalait at pananakit. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Napatingin si Anika sa kanya. Tahimik, walang galit, walang awa. Napatawad na kita, pero hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Mahina niyang sagot. Anika... Pero hindi na kita babalikan. Matagal na tayong tapos, Richard. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng mga batang kinukup niya. Tumatakbo ang mga ito sa bakuran, hawak-hawak ang homemade cookies na gawa ng mga bata. Mami tingnan mo, nakabuo kami ng cookie tower. Wow! Natawa siya. Mga future engineer ang peg. Bigla siyang niyakap ni Julia. Thank you po, Mami kasi kahit hindi ikaw yung tunay naming mama, totoo ka pa rin magmahal. Napaluha si Anika. Hindi niya alam kung anong klaseng milagro ang nagdala sa kanya sa puntong ito. Na pagkatapos ng lahat ng sakit, pagkakanulo at pagbagsak, makakarating siya sa isang tahanang ganito. Payapa, puno ng halakhak at walang nananakit. Tumunog ang doorbell. Si Marco. May surprise ako, sabi nito sabay abot ng folder. Approve ng expansion permit natin. 3 more cafe branches. Napangiti si Anika. Congrats sa atin. Congrats sa'yo, sagot ni Marco. Anika, gusto lang kitang tanungin. Handa ka na ba ulit magmahal? Hindi sumagot si Anika agad. Humigop muna siya ng kape, tinanaw ang dalawang batang masayang naglalaro sa labas at pinakinggan ang katahimikan ng loob niya. Hindi ko na kailangang hanapin ang pag-ibig kasi nasa paligid ko na siya, sa mga anak ko, sa sarili kong lakas, sa mga taong nanatili. Tumango si Marco. At kung sakaling maisipan mong bigyan ng chance ang isa pang taong gusto kang mahalin, ikaw ang unang makakaalam. Ngumiti si Anika. Noong gabing yon, habang pinapalamig ang huling batch ng cinnamon roll sa oven, sinulat ni Anika ang unang entry sa bago niyang blog. Nag-e-enjoy siya sa tuwing magsusulat siya ng blog. Parang dahil dito, mas nailalatag niya ang mga ideya niya at higit sa lahat, mas naaayos niya ang pag-iisip niya. Ang title ng blog ay Ang Tahimik na Ganti ng Isang Babaeng Iniwan. Hindi ko na kailangan ng sigawan, hindi ko na kailangan ng away sa kalsada, ng sabunutan o ng eksenang pampelikula. Ang kailangan ko lang ay makita ang sarili ko sa salamin, buo, matatag, at hindi na umiiyak para sa lalaking hindi marunong lumingon. Ako si Anika, isang babaeng iniwan, ginulo, giniba, pero sa dulo ng lahat, ako pa rin ay tumayo sa sarili kong mga paa. Lumaban ako ng patas at sa abot ng aking makakaya ay nagmahal. Sa mundo kong ito, walang lugar para sa mga alaala ng panloloko, pero maraming espasyo para sa mga bata na minahal ko ng walang tanong, para sa negosyo kong pinaghirapan, para sa mga kaibigang hindi tumalikod, at para sa pag-ibig na dumating kung kailan ako handa, kung kanino ko pipiliin. Ito ang tunay na ganti. Hindi ang manakit din, kundi ang manindigan. Hindi ang magpakababa, kundi ang muling tumayo. Hindi ako ang talunan sa kwento naming dalawa. Ako ang nagsulat ng wakas. Maliit lang ang handaan, walang banda, walang malaking tarpaulin, walang fireworks. Pero puno ang bakuran ng kafe ng halakhakan, amoy ng freshly baked pastries at tiwanag ng bumbilyang nakasabit sa mga halaman. Birthday ni Anika. Hindi niya ito plinano. Si Julia at Sam ang may pakana, kasama ng buong cafe team. Sa gitna ng mesa ay may simpleng cake, may nakasulat, "To Mami A, our warrior, our wonder." Uy, bakit parang may piyesta dito? Biro ni Anika, habang papasok sa bakuran, suot ang simple pero eleganteng puting dress. Lumapit agad ang kanyang mga anak.
Mami A, surprise! Wala kayong pasok, 'di ba? Tanong ni Anika, kunwari seryoso. Wala po. Pero kahit may pasok, ating classes ako. Birthday mo eh. Napailing si Anika pero ngumiti rin. Paglingon niya sa gilid ng cafe, naroon si Marco, naka-blue polo at may hawak na 2 paper bag. Lumapit ito. May regalo ako. Dapat hindi na. Alam ko pero gusto kong ibigay pa rin. Inabot ni Marco ang unang paper bag. Binuksan niyo ni Anika, isang personalized apron na may borodang bossing ng puso ng cafe. Napangiti siya. Bukod dito ay mayroon pang ikalawa. Isang frame, larawan niya kasama sina Julia at Sam at ang buong cafe staff habang nagtatawanan sa kusina. Sa sulok ng frame, may nakaukit. Pamilya ay hindi lang dugo, pamilya ay yung pinili mong mahalin at manatili. Tumigil ang paligid ni Anika saglit. Tahimik niyang tiningnan ang larawan. Hawak pa rin niya ito nang tumingin siya kay Marco. Alam mo, yan talagang pangarap ko noon. Hindi ang yaman, hindi lang kotse. Hindi man kasikatan. Gusto ko lang ng tahanan ng pamilya. Meron ka na, sagot ni Marco. Akala ko kasi hindi na darating to. Naiiyak na sabi ni Anika. Hindi lahat ng pangarap kailangan agad matupad, tugon ni Marco. Minsan, pinapalat tayong madelay para mas tama at mas buo, mas totoo. Tinitigan ni Anika ang lalaki. Ilang taon na silang magkakilala. Simula nang mag-collab ang cafe at ang kumpanya nito sa Startup Women Campaign. Si Marco ang CEO, pero sa kabila ng titulong yon, mas kilala siya ni Anika bilang kaibigan. Bilang taong unang tumulong sa pagbukas ng branch nila sa probinsya, taong marunong makinig at taong hindi kailanman minadali ang kahit anong bagay, pati na ang nararamdaman nito. Pwede bang magtanong? Mahinang sabi ni Marco. Sa tingin mo ba, pwede ko nang mahalin hindi lang ikaw, kundi lahat ng minamahal mo? Natigilan si Anika. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha sa mata pero pinigilan niya. Ayaw niyang masira ang makeup. Hindi ko kailangan ng perpekto. Hindi ko may papangakong perpekto ako. Ngumiti si Anika. Pero kung mahal mo sila, sina Sam, si Julia, pati itong cafe at ako, kahit hindi mo na sabihin, hindi mo na kailangang sabihing mahal mo ko. Ramdam ko na. Kinabukasan, habang nag-aayos ng cafe, napansin ni Anika si Marco sa gilid, pinapalitan ng isang light bulb. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, si Anika ay tunay na masaya. Hindi kailangang ipagsigawan ng kagalakan, hindi kailangang i-post sa social media, hindi kailangang i-validate ng ibang tao. Ang kanyang tahimik na tagumpay, isang tahanan kung saan walang ingay pero may pagmamahalan, kung saan ang bawat araw ay pagpapatunay na ang pagkabigo ay hindi wakas, kundi simula ng mas maayos na kwento. Sa isang family camp sa Baguio, magkasama sina Anika, Marco, Julie at Sam. First out-of-town trip nilang 4, naka-bonfire sila habang niluluto ni Marco ang marshmallows. Pangarap mo ba ito nun, Mami A? Tanong ni Julia. Hindi sumagot agad si Anika. Tumingala muna siya sa kalangitan. Malamig ang hangin, pero mainit ang dibdib niya. Hindi ko nga inakalang darating pa to. Pero oo, ito ang eksaktong eksenang paulit-ulit kong pinapangarap noon. Simple lang, may katahimikan, may halakhak, at may mga taong kasama ko sa bawat gising at pagtulog. Kahit may scars? Tanong ni Marco, seryoso ang tono. Tinitigan siya ni Anika. Minsan ang peklat hindi para itago, kundi para ipakita sa mundo kung gaano ka katatag at kung sino ang kasama mo habang nagpapagaling. Kalaunan, inamin na rin ni Anika na kailangan niya sa buhay niya si Marco. Ang nakakatawa ay hindi na sila nagligawan pa. Diretso magkasintahan na agad. Walang paglagyan ng tuwa si Anika lalo na noong makitang sobrang close ni Marco kina Julia at Sam. Masaya siyang ganito ang tinatakbo ng kanilang relasyon. Hindi nagtagal, inasikaso na rin ni Anika at Marco ang pag-iisang dibdib nila. Botong-boto ang mga anak niya na maging papa si Marco na dating Tito Marco ang tawag nila. Higit sa lahat, may usapan pa raw si Julia, Sam at Marco na kapag pinaiyak at sinaktan daw si Anika ay sila ang re-rest back para sa kanya. Naman, hindi kita sasaktan.
Sobrang swerte ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Niyakap ni Anika si Marco. Mahal na mahal din kita. Sorry, medyo natagalan bago ako nakarecover. Bago ako muling magmahal, hirit ni Anika kay Marco. Well, it's worth it. Ilang taon din yon, pero kahit kailan ay hindi ako na-bored tuwing nandyan ka. Sobrang saya ng puso ko. Ewan ko ba kung bakit ganito? Nakangiting sabi ni Marco. Niyakap nila ng mahigpit ang isa't isa. Ikinasal na nga sila ni Marco at sa simbahan ng setting, simple ang kasalan pero engrande sa puso nila ang pagdiriwang. Walang paglagyan ng tuwa ang dalawa noong araw na yon. Masayang masaya sila, lalo na noong makita ang mga bisitang nag-effort na dumalo sa pagdiriwang. Noong reception din ay inannounce nila na madadagdagan na raw ang miyembro ng kanilang pamilya. Sobrang na-excite naman ang mga batang sina Julie at Sam dahil magkakaroon na raw sila ng kapatid. Dalangin pa nila, lalaki sana, para may kid brother daw sila. Mabilis lumipas ang ilang buwan. Tama nga sila, lalaki ang bata. Masayang nabuhay ng payapa, buo at walang iwanan kahit kailan ang pamilya ni Anika at Marco. At sa bawat araw nagigising siya, isa yon sa pinagpapasalamat niya palagi, ang kanyang pamilya. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.